Okay, good day po. Pakita ko lang po yung voltahe nitong outlet na tinitester ko. So, bali 223, 220 ang voltahe. Yan. So, mamaya po gagawin ko po itong 110 lang magiging voltahe nitong outlet na to. Kasi yung kanilang TV na nakakabit na ay 110 lang ang kailangan na voltahe. Yan, okay, pakita ko lang uli. Kasi kaya gagawa natin to ng 110 na voltahe. Kasi yung TV na to galing tong Hawaii. So bali yung supply doon ng kuryente doon eh 110 lang. Kaya yan ang gagawin natin. Yung 220 na voltahe doon sa outlet, gagawin lang natin siya na 110. So hindi na rin ako mag-install ng ng panibagong outlet. Yun mismong outlet na naka-install dito, siya na rin yung gagawin ko na na 110 para mabilis lang yung magiging trabaho ko. Okay. Kasi sideline ko lang din ito pagkatapos ko sa regular kong trabaho. Yan. Okay, 220 lang talaga siya. So, okay, umpisa na natin. Okay, napakasimple lang ng gagawin natin. Bali, ang materialis lang na pinabili ko dun sa may-ari ay 5.5 na TW. Tapos, isang grounding clamp na 5.8. Gayun din yung grounding rod na 5.8 din ang laki niya. Okay, bali yan, siguro mga 6 feet lang to. Itong 6 feet or 8 feet. Itong rod na ikakabit ko. So, ganito lang yan. Ibabaon ko lang tong grounding rod. Sisiguraduhin ko lang hindi siya tumamaro sa pundasyon ng bahay. Pinaiwas ko na siya baka kasi mahirapan ako mag-move. Binuon ko lang muna ng kunti yung rod tapos sinilagay ko na rin yung grounding clamp kasi baka mapadjim po ako sa matigas, lumapad agad yung yung ibabaw ng rod. So mahirapan na tayo ipasok yung grounding clamp. Oops. Nagtira lang ako ng kaunti dun sa rod, hindi ko masyadong binaon para meron akong pagkakapitan ng grounding clamp. Okay, wiring naman tayo. So doon ko yan padadaanin sa kisame. Tapos meron akong tapping point doon. So yun na lang. Doon ko lang siya itatap mamaya. Naipasok na natin yung wire na para doon sa grounding. Susungkatin ko naman siya dito. Dito na ako dadaan sa butas na to. Dito ko pinadaan sa likod ng CR. So bali may kailangan panungkit. Susungkatin ko na lang siya. Okay, magmula ron sa grounding rod, papunta rito yung takbo nung dulo ng wire. So yan yung itatap natin dun sa kabahak nung maging linya papunta sa extension, sa outlet mismo na pagsasaksakan ng TV na 110 ang volt rating niya. Dito naman tayo magtataping. Ito yung linya na line to line yan papunta ron sa saksakan ng TV. So bali pa yan, 220 pa siya. Yan yung gagawin natin na na 110. So ikakat natin yung isang supply lang ang ikakat natin diyan.
Okay na, ikat ko na. So ito nga, tinap ko na yung dulo nung wire na galing doon sa grounding rod na ginawa natin. So okay na, kompleto na to. So titingnan natin mamaya kung makakakuha talaga tayo ng 110 na voltahe. So siniting ko na itong aking tester sa voltahe. Ngayon, titisterin natin kung anong voltahe ang makukuha natin prior doon sa ginawa natin na pagbabaon ng grounding rod. Okay, yun, nakakuha tayo ng 111.9. So 110, pasok tayo doon sa 110 na voltahe. Hindi siya mababa sa 110. At nakakuha nga tayo ng voltahe na 111.9. So pasok na pasok to. So ibig sabihin tama yung pamaraan na ginawa natin para makakuha tayo ng 110 na voltahe. Ang numilan lang yun. Ngayon subukan naman natin yung TV. Bali sasaksak na natin dito dun sa outlet na hindi na natin binago yan kasi yung isang linya lang ang pinutol natin dyan at doon natin kinabit yung ating wire na galing nga ron sa sa grounding rod. So buhayin na natin to. Yun. Okay. Tapos na, okay na. So yun lang mga ka-electrician, sana nagustuhan niyo yung video na ginawa ko. So sinishare ko lang to kasi para din sa akin at sa mga baguhan na katulad ko na nag-electrician. So salamat sa inyo sa mga nanood. Sana suportahan nyo mga katulad namin na maliliit lang na gumagawa ng mga video tungkol sa electrical. Okay, salamat po.